Alright, ito naman mga kababayan, mga ka-GP Natics, pag-usapan naman po natin. Yung mga fake news vlogger na nagkakalat po ng kung ano-ano mga kababayan na paninira po sa Quadcom. Ito ngayon ang bala at ito ang ganti ng Quadcom sa inyo. Ang Quadcom po mga kababayan ay nagtayo po ng TRICOM na tinatawag para balatan po ang mga fake news vlogger. At ang gagawin po nilang hearing mga kababayan, kailan po ito mangyayari at kailan magaganap dahil tayo po ay talagang medyo, alam niyo na, ganado. Di ba? Ganado tayo sa mga bagay na to dahil gusto natin malaman at mabalatan yung mga fake news vlogger kung sila ba ay binabayaran. Magkano ba ang bayad sa kanila at kapag hindi po nagsalita at kapag patuloy na nagsisinungaling, sila ay masasight in contempt. Di ba ang saya nun? Di ba? Mga kababayan. Tapos kung member pa ng ano na yun, si Paduano, kaya lang ito sila barbers, mawawala na kasi yan. Pero hanggang July pa naman. Di ba? Hanggang July pa naman. So pwede pa natin siguro makita itong mga magigiting nating mga congressmen. Ito, pakinggan natin mga ka-GP Natics. Kailan po ba tayo mag-start doon po sa TRICOM naman? TRICOM. Sa fake news, mga shows. Ma'am Yuki Sawaki. Meron na po ba Okay, tayo? lilinawin ko lang, no? Itong investigation na gagawin ng TRICOM, ang layunin nito ay magkaroon ng panukalang batas na magkaroon ng regulatory framework, no? Yung paggamit ng social media. Wala po tayong pinipigilang gumamit ng social media. Anybody can express what they want to say, they say what they want to express, and vice versa. Wala pong curtailment of the freedom of expression and speech. Ang gusto lamang natin, dahil po yung gumagamit po ng airspace, so to speak, no, yung sinasabing digital space, no, dapat maging responsable ka rin. Kagaya ninyo, mga media personalities and journalists, kayo ay nasasakop kayo, napapailalim kayo sa KBP. Hindi kayo tama. pwedeng gumawa ng kwento, ng storya na wala kayong basihan. Exactly. At kung meron man kayong storyang ilalabas... Okay, sa mga tuwid, mga kababayan, sa madaling sabi, ang talagang punteriya po ng gagawing investigasyon ng TRICOM ay yung mga vloggers. Siyempre, siguro naman, ang inyong abang lingkod, naniniwala naman ako na hindi tayo nagbi-fake news. Naniniwala ako, mga kababayan, mga ka-GP Natics, na ang inyong abang lingkod na si JNK, si GP, ay hindi po gumagawa ng mga kwento-kwento lamang para sa revenue, para sa views. Diba? Kasi kung ako, merong clickbait dyan minsan, pero at the end of the video, mga ka-GP Natics, ay sinasabi ko kung ito ay totoo or hindi, or katatawanan ko lang. Diba? At hindi naman po tayo napaplug doon sa paggawa ng fake news, yung paggawa ng istorya para lang magka-views, para magkakwento, para panoorin at para sundan na parang teleserye. Diba? Hindi po tayo ganon, mga kababayan. Kasi sinasabi rito, naniniwala ang pamunuan o sabihin natin mga congressmen ng mainstream media, sila po ay kasapi sa KBP. At ang KBP, meron silang tinatawag na bylaws. Meron din silang standard na sinusunod, mga kababayan. Hindi kagaya ng mga vlogger. Totoo naman yan Yung mga vlogger kasi, talagang tirada at kontirada. Walang preno. Dapat, mga kababayan, i-upgrade din natin yung sarili natin. Ang pinapakinggan ko po rito o ang tinutukoy ko, yung kapwa ko mga vlogger. Maging maka-BBM yan, maging mga DDS yan. Dapat maging responsable tayo sa pagtalakay ng mga bagay-bagay. Doon lang tayo sa mga bagay na pinag-uusapan, huwag tayong umilalim, huwag tayong pumunta sa below the belt. Huwag tayo sumunod, kagaya ng ginagawa nila Dado para lang magkaroon ng views, mga kababayan. Yun ay lagpas na sa tinatawag nating freedom of expression. Yan ay lagpas na sa freedom of speech. At mga kababayan, maliwanag yung kanilang mga pagbabanta ay kung ano-ano na yan.
'Di ba? Hindi ganyan ang pagbabalita, hindi rin ganyan ang pag-update. Bilang isang komentarista, bilang isang mamamayang Pilipino, you should be responsible for everything that you are going to say. 'Di ba? Dapat mga kababayan, hindi ako perpekto. Minsan kapag kulang ako sa tulog, alam nyo 'yan. Nagkakandagan yung salita ko dito, parang nauutal-utal ako. Yung salita ko minsan, kapag hindi po ako kumbinsido sa aking sinasabi, kasi every time na ako po ay nagbablog, na nagla-live, kasi mahirap po ang live kaysa sa recording. Kasi sa live, hindi mo na yan basta-basta ma-edit. Kaya ang ginagawa ko, after ng live, pinapanood ko po yung video ko. At kapag sablay, at hindi kayang takpan, mga kababayan, binubura ko po yan. Ayaw ko po maging kahiya-hiya sa harap ninyo dahil alam ko, bilang isang hinahangaan nyo, sorry pero alam ko naman, kaya nga kayo nandito, kaya kayo nanonood sa amin, dahil hinahangaan nyo na kami, influencer kami ini-influensyahan namin kayo. Sinusunod ninyo, ina-adapt ninyo yung mga sinasabi namin. Kaya, mga kababayan, ayaw ko po na magsalita dito ng mga bagay na hindi ako sigurado. Kapag hindi ako sigurado at napanood ko, na sablay ako dito Ayan, alam ni Mama Leticia Fernando, pag ako wala sa wisyo, sinasabi ko, ma'am, nakukulangan ako doon sa mga binitawan kong salita or statement kanina. Diba? Ang gagawin ko niyan, mga kababayan, buburahin ko po yung part ng video ko na yon. Pag hinati-hati ko na, hindi ko na i-upload. Diba? Oh, sabi ni David Jr. Prado, mapalatan talaga yung mga DDS. Correct. Janel Vanderhurst, malaking bilang pa din ang CCA, kaya nga idiniin ni Attorney Conti na lang. Totoo. Diba, Ma'am Janel? Totoo yun. Nilalang mo lang yung 6,000. Anak ng tinapa. Oh. Congratulations, Didi Liz. Sa mga fake news nyo, magkakaroon na rin kayo ng hearing sa Quadcom. Mga inggitero kasi, gusto maging sikat. Ayan, mga kababayan, pasisikatin ng mga member ng House of Representatives ang mga taong ito. Kinukuha nyo yung magkabilang panig. Di ba? That is the normal and the logical practice, and that's what you call responsible journalism. I think dapat meron din tayong responsible blogging. Di ba? Hindi naman pwede magkalat tayo ng fake news. Tama. Para lang ikasira ng ano. And over a consideration. Ano yung consideration? May kumikita Di ba? Yung pagbablog, alam natin na mo-monetize yun. Di ba? Lalo na yung may nagpopondo sa kanila. No? And, we were given the information na may nagpopondong mga sindikato sa Pogo at saka sindikato ng droga. Ayun, yun ang mabigat, mga ka-GP Natics. Yun ang pinakamabigat May nakuha silang impormasyon na yung mga vlogger na yan, mayroong nagpopondo galing sa droga. 'Di ba? At galing daw sa Pogo. Mga kababayan, tingnan nyo kung iisipin nyo, sino yung mga pinupondohan? Ito palawakin lang natin yung isip natin. Sino ba yung kampi sa Pogo? Di ba tayo, mga PBBM, anti-Pogo tayo? Kasi in favor of Quadcom tayo So parang, kung titingnan mo, sino yung mga iimbestigahan dito? Wala sa mga pro-admin. Di ba? Wala sa mga pro-admin. Bakit? Kasi tayo anti-Pogo. Galit tayo sa Pogo. Binabatikos natin ang Pogo. Kampi tayo sa ginagawa ng Quadcom na isinisiwalat ang mga nakatago, mga lihim, di ba? Na hindi alam ng taong bayan. Ngayon, mga kababayan, maririnig natin na yung mga vlogger na yan ay funded. Sabi ni Ma'am Mona Nases, kaya nga huwag kang patago-tago, Sir GP. Dahil madami na kaming naghihintay ng live mo. Ng live mo. Ng live mo pala. Ano ba yan? Kahit ano pa yan, Ma'am Mona Nases. Love, live, o kahit ano pa yan. Maraming salamat po sa inyo Dahil lagi po kayong nag-aabang. Jocelyn Vlog, watching from Muscat, Oman. Ito pa. Grabe kayo May mga funded pala dyan sa inyo.
Magkano kaya? Ang tanong dyan, magkano? Pero syempre, mga kababayan, isisiwalat yan. Tatanungin to mga to, sino nagpopondo sa inyo? Yan doon sa mga nagkakalat ng Oo. fake news. Oo, kasi syempre, they're only after the engagements. The more engagements they get, Exactly. the bigger the money that they make. Aha. Kaya yun ang ang ating layunin nga ay magkaroon ng disiplina. Hindi naman pwede yung araw-araw pagbukas mo ng social media may nagmumura. Hindi naman siguro natin gustong madinig ng ating mga anak at mga apo yan. Tama. That's why we want to regulate and perhaps even discipline. No? Itong mga gustong maging vloggers. Sir, meron na pong schedule for... Hindi kasi sa pagiging vloggers, alam nyo, okay lang naman natirahin talaga yung mga ito lang masasabi ko sa inyo. Anyone can make a statement, tirahin, birahin natin yung mga politiko. Dahil sabi ko nga sa inyo, they are prone to public scrutiny. Totoo naman yan. They are prone to public scrutiny. So, we can scrutinize them, mga kababayan, in accordance doon sa kanilang duty, in accordance sa kanilang mga gawi. 'Di ba? Yung gawi sa kanilang trabaho. Hindi pwede yung anak ng tinapa ibabalita mo dito, mga kababayan, wala ka namang ebidensya unless may ebidensya ka ha. Baka mamaya ibalita mo, sabihin mo, etong si Congressman Barbers, 'di ba yung kagaya nung binalita nila, yung kapatid nito sila yung protector ng droga. Hindi pwedeng ganun. Wala ka namang katibayan. Nag-insist ka kaagad. O mamaya sasabihin mo, etong si Congressman Barbers. Sasabihin mong ganyan. May nakikipagtsoktsakan, ewan-ewan. Di ba mga ganon? Mga kababayan, basta lahat ng below the belt, labas sa kanilang trabaho, hindi pwede basta-basta yan. Not unless, mga kababayan, ikaw ay may ebidensya. Sometimes, yung pagkakaroon mo rin ng ebidensya at yung truth, hindi rin yan makakapagligtas sa'yo sa cyber libel. Kasi sometimes, mga kababayan, kahit na half-truth or truth yung sinasabi mo, halimbawa si Congressman Barbers, halimbawa lang sasabihin mo siya ay may kalaguyo. Tapos binanggit mo yung pangalan ng kalaguyo. Napahiya yung tao, mga kababayan. Kahit na alam mo na yun ay totoo, alam ng taong bayan yun ay totoo, mga kababayan, kapag yun ay nakasira ng tao, di ba, napahiya siya sa harap ng ibang tao o napahiya siya sa buong mundo, naku po, matindi ang ikakaso rin sa'yo. Sabi ko nga sa inyo, hindi maililigtas ng katotohanan din minsan ang kadaldalan mo. Lahat may hangganan, 'di ba? Pag wala sa trabaho ng isang mga politiko, mga kababayan, hindi na dapat tinatapik yan basta-basta. Pwede ka naman magtapik, wag lang sumobra. 'Di ba? Pero yung personal na buhay nila, bahala na sila doon. Not unless, mga kababayan, yung kanilang buhay, yung pribadong buhay nila, ibinalita po sa social media. Ibinalita ng mainstream media, pwede nyo po yun reaksyonan. Pero, yung gagawa ka ng sarili mong istorya, na wala silang pasintabi, bigla-bigla ka na lang nagsasalita ng kung ano-ano, paninirang puri sa kanila, sigurado, ihanda mo yung sarili mo. Diba? Sabi ni Miguel Jr. Bilena, ka-GP, yung mga DDS, di pakakatangayan kung walang bayad sa pinagtatanggol nila. CK1, defamation. Hindi lang defamation, marami pa dyan. Yung yung kaso, mga kababayan, na ikaw ay makukulong lang ng isang araw, di ba yung unjust vexation, pag yan ang ginaso sa'yo, mahirap din yan. Kahit isang araw ka lang makulong, bakit? Aba, nakalagay po yan, di ka na pwede makapag-abroad. Kapag meron kang, may kaso ka ng unjust vexation. Kasi yung NBI mo, may tatak yan. Kaya mag-ingat-ingat din. 'Di ba? Hindi lahat ng panahon ay kailangan mong magpakamarites tayo. Oo.
nandun tayo, pero sabi nila, maging responsable tayong mamamayan, maging responsable tayong vlogger. Hindi porket may issue, ay kailangan nating patulan. May mga issue, mga kababayan, na hindi dapat pansinin. May mga issue na dapat patulan kung kapatol-patol. Lalong-lalo na kung ito ay inilabas na ng mainstream media, ay pwede yan. Walang problema. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi na sa'yo nang galing. Diba? Oh. Ram J. Negros Island, di ba maraming kaso yan si Bukeke Anyari? Hindi po ako nakakapag-update dito kay Maharlika. Pero sila Jason, sa may update ako dyan. Kung kay Maharlika naman ang tinatanong ninyo, pwede kayong pumunta kay Carclea, pwede kayong pumunta kila JDB, at yung mga iba pang mga vlogger na mayroong pong content kila Maharlika hinggil sa kanilang kaso, mga kababayan. Right? So anyway, magandang gabi po muli sa ating lahat at magkita-kita tayo muli bukas. At mag-ingat po kayo palagi. Mahal ko po kayo mga kababayan, mga ka-GPnatics. Hi guys, buyers.